isang bansang binubuo ng libo-libong isla, mahalaga ang mga tulay. Silang nagsisilbing koneksyon ng buhay, kabuhayan at komunikasyon. Ngunit hindi lahat ay matibay. Sa video na ito, alamin natin ang 10 tulay sa Pilipinas na gumuho, may depekto o bumigay dahil sa natural na sakuna, kakulangan sa maintenance, overloading o pagkukulang sa disenyo. Ito ay mga trahedyang nag-iwan ng aral para sa ating bayan. Simulan natin sa Pigalo Bridge sa Isabela. Ang Pigalo Bridge sa Angadanan, Isabela ay nasira noong 2011 dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng bagyong Pedring noong Setyembre at Kiel noong Oktubre. Matinding napinsala ng dalawang bagyo ang 450-meter na tulay, dahilan upang ito'y maging delikado at hindi madaanan ng karamihan sa mga sasakyan. Sa loob ng ilang taon, ang mga residente ay napilitang gumamit ng maliit na bangka upang makatawid sa Cagayan River, lalo na tuwing tag-init. Sinimulan ang muling pagtatayo ng tulay noong 2017 at tuluyang natapos noong 2019 na muling nagkonekta sa mga komunidad at muling pinaigting ang transportasyon at kalakalan sa lugar. Noong May 3, 2018, bumagsak ang isang pedestrian footbridge sa Zamboanga City na nagkakahalaga ng 12 million pesos dahil sa di umano'y slapdash construction. Ayon kay Congressman Milward Moriaga, hindi umano nasunod ang tamang standard sa proyekto at may suspetsang ghost deliveries ng materyales. Mabuti na lamang at walang nasawi, ngunit nagtaas ito ng tanong tungkol sa integridad sa pondo at kalidad ng public infrastructure project. Noong January 29, 2022, gumuho ang isang steel bridge sa Barangay San Isidro, Maayhay, Laguna matapos tawirin ng isang 12-wheeler truck na may kargang buhangin na tinatayang 12 tons, lampas sa limitasyon ng tulay na 5 tons. Bumulusok ng halos 80 feet ang truck pababa sa ilog na nagresulta sa pagkakasugat ng 4 na sakay, ngunit wala namang malubha. Ayon sa mga otoridad, posibleng kasuhan ng reckless imprudence ang driver dahil sa overloading. Agad na isinara ang kalsada at pinayuhan ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta na nagdulot ng mas mahabang biyahe para sa mga lokal na residente. Noong February 18, 2022, isang under construction na Culafo River Bridge sa Barangay Magsaysay, Marilog District, Davao City ang gumuho bandang alas 8 ng umaga habang may 3 manggagawa na naglalagay ng bagong konkretong sahig gamit ang boom truck. Sugatan ang 2 trabahador habang ang isa pang source ay nagsasabing 3 ang nasugatan. Ayon sa DPWH Davao, ang sanhi ng pagbagsak ay pwedeng dahil sa bonding failure ng epoxy na nagdurugtong sa concrete segments at ang kontraktor, Monolithic Construction and Concrete Products Incorporated, ay inatasang itayo muli ang tulay ng walang gastos sa gobyerno. Noong April 27, 2022, gumuho ang lumang Clarin Bridge sa Laoay, Bohol na itinayo pa noong 1970s habang tumatawid ang mga sasakyan at tao, kaya naman 4 ang namatay kabilang ang isang Austrianong turista at humigit kumulang 15 to 24 ang nailigtas matapos mahulog sa Lubok River. Ayon sa investigasyon ng gobernador na si Arthur Yap, ang tulay ay hindi sapat ang tibay para sa bigat ng mga dumadaang sasakyan kaya bumigay ito. Noong June 16, 2022, gumuho ang Borja Bridge sa Barangay Alegria, Katigbian, Bohol nang tawirin ito ng isang 12-wheeler dump truck na may 46.4 tons buhangin, higit sa 20 tons capacity ng tulay ayon sa ulat ng Provincial Engineering Office. Wala naman naiulat na nasaktan sa insidente, ngunit nawasak ang tulay at napilitang gamitin ang alternatibong ruta ng mga motorista habang pinaplanong ito'y palitan ng bagong estruktura.
ang Ungka flyover sa Iloilo na natapos noong September 2022 bilang isang proyektong nagkakahalaga ng 680 milyon ay pansamantalang isinara makalipas lamang ng ilang buwan matapos matuklasan ang seryosong depekto sa estruktura kabilang ang paglubog ng ilang piers dahil sa hindi matatag na lupa. Lumabas sa investigasyon na hindi umabot sa hard pan o matigas na layer ng lupa ang mga pundasyon. Dahil dito, isinagawa ang agarang pagkukumpuni. Noong September 2023, bahagyang binuksan ito para sa mga magagaan na sasakyan tuwing peak hours at natapos ang restoration sa pamamagitan ng jet grouting at board pile reinforcement noong December 2024. Ang gastos sa pagpagawa at repair ay umabot sa humigit kumulang na 989.5 milyon ang ginastos. Noong October 20, 2022, gumuho ang bahagi ng Carlos P. Romulo o Wawa Bridge sa Bayambang, Pangasinan, isang tulay na itinayo noong 1945 dahil sa pagdaan ng dalawang overloaded trucks na may pinagsamang bigat na humigit kumulang 40 to 50 tons, higit sa 20-ton limit ng kaya ng tulay. Nasugatan ang 4 na sakay pero agad naligtas. Inirekomenda ng DPWH ang pagtatayo ng Bailey Bridge bilang pansamantalang tulay habang inaayos ang nasira at may mga usapin na maaaring kasuhan ang driver dahil sa reckless imprudence. Ipinahayag ng ilang senador tulad ni Revilla at Pimentel ang pangangailangang isagawa ang regular na inspeksyon sa lahat ng tulay upang maiwasan ang katulad na insidente. Noong October 29, 2022, gumuho ang Bantilan Bridge, isang 30 meters bridge na nagdudugtong sa Batangas at Quezon dahil sa rumaragas ang agos ng ilog at baha sanhi na matinding pag-ulan mula sa bagyong Paeng. Napinsala ang pundasyon ng tulay sa magkaibang dulo dahilan para tuluyan itong bumigay at pansamantalang nawala ang koneksyon ng pagitan ng dalawang lalawigan. Agad na isinara ang lugar at ipinayo ng lokal na pamahalaan sa mga motorista ang paggamit ng alternatibong ruta habang inaayos ang nasirang tulay. At ang number 1 sa ating listahan ay ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Ang tulay na ito ang pinakamalaking trahedya sa listahan. Bagong gawa, 1.2 billion ang halaga at kaka-inaugurate lang noong February 1, 2025. Noong February 27, 2025, bumagsak ang isang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela ilang linggo lamang matapos itong formal na buksan sa publiko. Bumigay ang ikatlong bahagi ng tulay matapos itong tawirin ng isang dump truck na may kargang higit 100 tons na bato malayo sa itinakdang 20 tons load limit. Nahulog sa ilog ang truck. 6 ang nasugatan kabilang ang isang batang babae na nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at nawawala pa rin ang driver ng sasakyan. Matapos ang insidente, agad na inutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon at sinabing posibleng may problema sa disenyo. Nagsagawa ng hiwalay na investigasyon ang Department of Public Works and Highways, Senado at National Bureau of Investigation o NBI upang alamin ang posibleng katiwalian, kakulangan sa istruktura at pananagutan ng mga sangkot sa proyekto. Ang tulay ay inaprubahan pa noong 2014 bilang bahagi ng plano ng pamahalaan na mapahusay ang konektibidad sa Cagayan Valley. Sinimulan ang full swing construction noong 2018 sa ilalim ng Build program at natapos ang pangunahing construction noong 2021 sa inisyal na halagang 680 milyon. Ngunit dahil sa mga isyong teknikal at pangkaligtasan, kinailangan pa itong i-retrofit o palakasin ang istruktura kaya't hindi ito agad binuksan sa publiko. Umabot sa kabuuang 1.2 billion ang nagastos matapos ang 3 taong retrofitting at opisyal lamang itong binuksan noong February 1, 2025.
Dahil sa trahedya, umalingaw-ngaw ang panawagan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga high-budget infrastructure projects at pinuna ng ilang mambabatas ang kalidad at integridad ng mga proyektong pampubliko na dapat sana ay nagsisiguro ng kaligtasan at kaunlaran para sa mga mamamayan. Ang mga tulay ay hindi lang daan, ito'y lifeline ng bawat komunidad. Pero kung hindi ito matibay, planado at maayos ang disenyo, maaari itong maging dahilan ng sakuna. Sana'y magsilbi itong paalala sa mga kinaukulan at aral sa ating lahat na ang kalidad at kaligtasan ay dapat inuuna. Kung may alam kang tulay na dapat bantayan o ayusin sa inyong lugar, i-comment sa baba. At kung gusto mo ng content na gaya nito, huwag kalimutang i-like, share at subscribe. Maraming salamat sa panonood.